My God, ano nang gagawin ko ngayon? Saan ako dadalhin ng lalaking to? Bakit ba kasi nadamay-damay pa ako sa gulong to? Iisa lang naman ang gusto ko ang makarating at makapagtrabaho sa Amerika. Pero hindi kami sa Amerika dadalhin nito. Di ni Cassandra alam kung mag-hysteria o makikiusap, napakawalan na siya. Huwag ka mag-alala, ligtas ka sa mga kamay ko. Sabi ni Clyde nang lingunin siya. Nabasa yata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ano ka mo? Ligtas? Sa tingin ko mas ligtas pa ako sa mga pating kaysa sa'yo eh. You know what? Hindi ako sanay na sinisigawan ng kahit na sinong babae. Pero ikaw, kagabi mo pa akong tinatarayan. Sige, kung trip mo talagang tarayan ako, sumigi ka. Pero kahit anong gawin mo, wala ka nang magagawa. Kasama ka na namin ni Chinny kahit saan kami magpunta. At hindi kita pakakawalan hanggat hindi pa dapat. May katwiran nga sina Congresswoman Alfonso na ilayo sa'yo si Chinny. Galit na bulyaw ni Cassandra, sabay talikod. Nagmadali siyang bumalik sa cabin. Nagingit-ngit ang kalobang nilapat niyang pinturoon. Virgin Mary, Mother of Perpetual Help, tulungan mo po ako makatakas sa lalaking to. Sabi na nga ba hindi siya dapat pagkatiwalaan eh. Maya-maya lang kinatok na siya ni Clyde sa labas ng cabin. Open this! Pinagana ni Cassandra ang isip. Naging malikot ang mga mata niya. Naghanap siya ng pwedeng ihampas sa ulo ni Clyde para makatakas na sila ni Chinny mula sa mga kamay nito. Pero paano naman sila makakatakas kung nasa gitna sila ng Pacific Ocean? Ready na ang breakfast kanina pa? Ikaw na lang hinihintay namin. Kumain kang mag-isa mo. Sigaw ni Cassandra pero hindi pa rin to tumigil sa pagkatok. Cassandra, buksan mo sabi itong pinto. Hindi siya tuminag sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Galit siya kay Clyde dahil pakiramdam niya ginawa siya nitong bihag. Niloko siya nito nang sabihing ibinaba siya sa unang bayang madaraanan nila. Kailangan makatakas ako. Kapag nalaman ng pamilya ko ang nangyari, sigurado mag-aalala sila. At nakakaya sa mga kaibigan at kaklase ko, sigurado kakantsawan nila ako. Sa kagustuhan kong makarating at makapagtrabaho sa Amerika, ito pala ang mangyayari sa akin. Cassandra, ano ba? Pabayaan mo na ako, kidnapper? Bahala ka nga sa buhay mo. Sino bang magugutom? Sabi ni Clyde bago niya narinig ang mga yabag nito papalayo sa tapat ng pinto ng cabin. Mas gustong abalahin ni Cassandra ang sarili sa pag-iisip ng paraan kung papaano makakatakas sa poder nito kaysa isipin ng pag-aalmusal. Makalipas ng isang oras sa ramdaman niya, tumigil lang yate sa paglalayag. Pahabain pa ba niya ako? Naisip niyang lumabas na ng cabin. Nakasalubong nga si Clyde sa hagdan, karga si Chinny. Mabuti naman at lumabas ka na. Nandito na tayo sa destinasyon natin. Pakikuha mo na ang mga gamit ni Chinny sa cabin. Inutusan pa ako. Lihim na paghihimutok ni Cassandra. At saka naiinis na tinignan si Clyde nang tumalikod na to. Mulumikyat sa upper deck ang lalaki. Kahit naiinis, sinunod pa rin ni Cassandra ang utos ni Clyde. Pag-akyat sa upper deck, ang tumambad sa kanya ay isang magandang isna. Maraming nagtatayugang puno ng nyog. Puti ang buhanging nasa baybayin. Isla na naman tong pinuntahan natin. Nasaan na tayo? Anong lugar na ba to? Baling niya kay Clyde. Huwag kang maraming tanong. Pwede? Sagot ni Clyde sa masungit na tono. The only thing that I can assure you, nasa Pilipinas pa rin tayo. Naunang bumaba si Rick at Ansel. Sumunod si Clyde karga si Chinny. Nanatili si Cassandra hindi kumikilos sa tabi ng railings. Nilibot niya ang tingin sa buong paligid at mabilis siyang kumilos para bumaba na rin sa yate. Muntik pang mapatid ang isa niyang paa sa makitid na steel ladder. Mabuti na lang nilapitan at inalayan siya ni Rick. Kung san-san ka kasi nakatingin, salubong ang mga kilay na paninisi sa kanya ni Clyde bago to nagpatuloy sa paglalakad. Antipati ko talaga. Muntik na nga ako mapatid sa hagdan eh. Sinungitan pa ako. Nakairap na lihim na pag-ingit-ngit ni Cassandra, tsaka sumunod sa mabilis sa paglalakad ng mga ito. Tahimik ang isla na mukhang hindi matao, kahit na napakaganda naman, parang kamigin. Hindi pa siya nakakarating doon pero nakita niya na sa mga documentary video sa TV ang kagandahan ng isla bago yon sinanlata ng mapanirang bagyo ng nagdaang taon. Baka nandito ang hideout ng sindikatong kinabibilangan niya. Lihim niyang hula. Biglang lumikot ang isip ni Cassandra. Nasa likuran siya ng grupo kaya't pumasok sa isip niya ang tungkol sa pagtakas. Pero isla ito at napapalibutan ng tubig. Paano ko makakatakas? Baka naman gusto mong bilisan. Muling baling sa kanya ni Clyde.
Inirapan lang to ni Cassandra pero medyo binilisan na rin ang paglalakad para makahabol sa mabilis sa paglalakad ng mga kasama. Maya-maya huminto sila sa isang hindi sementadong kalsada. Mukhang yon ang main road. May nakapark na Ford Fiera kung saan naghihintay ang isang matandang lalaki na may katabaan. Tata Senyong, this is Clyde, ang anak ng matalik kong kaibigan si Miguel. Pagpapakilala ni Ansel sa lalaki. Kanina ko pa kayo hinihintay, sabi ng matandang lalaki matapos makipagkamay kay Clyde. Nakwento na sa akin ni Ansel ang lahat. Welcome na welcome kayo dito. Kilala ko ang daddy mo. Napakabuti niyang tao. This is Rick, kaibigan ko ho. Ito naman ang anak ko at ang yaya niya. Pagpapakilala ni Clyde sa kanya. Hindi ko alam na kasama niyo pala, pati yaya ng bata, sabi ni Tata Senyong. Nilingon siya ni Clyde. Isinama ko na ni siya dahil sigurado siya ang pagbubuntulan ng galit ng Alfonso kapag nalamang nakuha ko na ang bata. Bakit hindi mo pa sabihin ng totoo? Nasapilitan mo lang akong isinama. Gusto sanang sabihin ni Cassandra. Maganda pala ang yaya ng anak mo. Komento ng matanda. Ubod naman ng taray. Sarag ni Clyde na tinapunan pa siya ng tingin. Lalo pa ni Cassandra itong inirapan. Mataray pala ha? Sa loob-loob niya. Base sa mga pangyayari at pagpapalipat-lipat nila ng lugar, naisip ni Cassandra, planadong mabuti ni Clyde ang hakbang na gagawin sa pagtakas kay Chinny. Sumakay sila sa Ford Fiera. Nanatili siyang observant at alert. Manaka-naka niyang tinitingnan si Clyde. Katabi nito sa upuan si Chinny. Kung ano-anong inuusisa ng bata kay Clyde. Nang nagdaang araw pa niya napapansing nagiging madaldal na si Chinny. Hindi tulad ng mga naunang araw niya sa mansyon ng mga Alfonso. Tahimik to, kimi at parang ayaw magtiwala sa kahit na sino. Sa tansya ni Cassandra, mahigit kalahating oras din silang naglakbay bago sila humantong sa isang hindi mataang baryo. Isang malawak na taniman ng mga prutas at gulay ang pinasok nila. Nababakuran niyo ng lampasta ang barbed wire at ang ibang bahagi hanggang dibdib na pader. Malayo ang gate mula sa bahay na nasa loob ng farm. Nang tumapat doon, nagsibabaan ng mga ito mula sa Fiera. Nahuli siya sa pagbaba. Muntik na namang sumibat ang isang paa niya sa istribo ng sasakyan. Napalingon si Clyde nang mapatili siya. Ano ka ba? Napakalampa mo naman. Mukhang mas matibay pa ang tuhod ni Chinny kesa sa'yo. Asik ni Clyde. Ako nga itong muntik ng masubsob. Ako pa ang sinisisi mo? Nang makita ni Cassandra ang pinagtatawanan siya ni Chinny dahil sa muntik na naman niyang pagkakalaglag, ay natawa na rin siya. Di natawa ka rin sa kapalpakan mo. Magkasalubong ang makakapal na kilay ni Clyde nang sabihin yon. Inirapan niya si Clyde pero hindi nila to nakita dahil paakyat na ito sa 5 baitang na hagdan papunta sa malaking balkonahe ng bahay. Yari yon sa kahoy. May kalumaan na. Pero mukhang maayos ang maintenance. Napapalibutan yon ng mga halamang namumulaklak at mga tanim na mahaba tulad ng kamatis at mga vines ng ampalaya at patola. Maaliwalas ang kabuuan ng bahay. Walang mamahaling mga gamit pero mukhang antigo na. Ang isang cabinet na nasa sulok ng sala, maging ang mahabang dining table. Niyaya sila ni Tata Senyong doon matapos itong maghain ng almusal. Hindi pa rin komportable si Cassandra na kumilos. Malikot pa rin ang mata niya at alerto kahit nasa harap na sila ng pagkain. Magkatabi sila na Chinny ng upuan. Nasa kabila naman ng bata si Clyde. Kaharap nila si Rick at Ansel habang natataranta sa pagsisilbi sa kanila si Tata Senyong. Si Tata Senyong nang bahala sa inyo habang nandito kayo. Siya ang katiwala sa farm ng pamilya. Lahat ng kailangan nyo dito sabihin nyo lang sa kanya. Thanks, Tito Ansel, sabi ni Clyde. This place is good for us dahil remote na remote. Siguro naman hindi na basta ma-trace ng mga tauhan ng mga Alfonso ang lugar na to. Yes, yon ang masisiguro ko sa inyo. Hindi na kaya tayo masusundan ng mga Alfonso dito? Hanggang kailan nyo ba planong manatili dito? Nakikinig kasi si Cassandra sa usapan habang nilalagyan niya ng pagkain ang plato ni Chinny. Humigop muna ng sabaw ng sinigang na bango si Clyde sa pamamagitan ng kutsara bago sinagot ang tanong ni Ansel. Hanggang sa masiguro kong malamig na ang sitwasyon. Pagkatapos, dadalhin ko si Chinny sa mga kamag-anak ko sa Dumaguete. Hindi ako po pwedeng magtago ng matagal. Dapat kong linisin ang pangalan ko. Aasikasuhin ko yan, Clyde. Sabat naman ni Rick. May mga tao na akong pinakikilos tungkol sa kaso mo. Humingi na rin ako ng advice sa isang human rights lawyer.
Kahit nga habang mainit, dito muna kami ni Chinny. Mahirap nang matunton kami ng mga Alfonso. Alam niyo naman kung ano ang pwede nilang gawin. May impluwensya silang mga tao. Hindi napigilan ni Cassandra na mag-react. Ang ibig mong sabihin, magtatagal tayo dito? Mataas na naman ang tono niya. Ay paano naman ako? Napasulyap sina Clyde at Rick sa isa't isa bago siya sinagot ni Clyde. Mataas na naman ang tono niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman kasama sa mga plano ko para sa aming mag-ama. Talagang hindi dapat. Kaya kailangan as soon as possible, pakawalan mo na ako. Pakawalan? Maang na reaksyon ni Tata Senyong. Oho, kinidnap lang ako ng Clyde na to eh. Ayoko naman ho talaga na sumama. Ang sabi niya, ibababa niya ako sa unang bahay na madaraanan namin. Pero niloko na lang pala ako dahil sinama niya ako dito kahit ayoko. Will you please shut up, Cassandra? Nasarap tayo ng pagkain. Saway ni Clyde. Kahit kontrolado ang emosyon, malinaw ang galit sa mukha nito at sa matalim na tingin sa kanya. Kumain muna tayo, sabad ni Ansel. Mabuti pa. Lalamig ang pagkain niluto ni Tata Senyong. Oo nga naman, segunda ng katiwala. Talagang pinaghandaan ko ang pagdating ninyo. Nang iparating sa akin ni Ansel na may darating ng mga bisita, namili agad ako na maluluto para sa kanya. Salamat ho, Tata Senyong. Mahinahon kong sabi kay Clyde. Kahit naman ho hindi na kayo nag-abala pa, ay okay lang. Kahit naiinis pa rin, tahimik lang na ipinagpatuloy ni Cassandra ang pagkain. Pagkatapos namin lumapit sina Clyde, Rick at Ansel sa balkonahe. Doon ipinagpatuloy ng mga ito ang pag-uusap. Hindi tumayo si Cassandra dahil gusto niyang marinig ang pag-uusapan ng tatlo. Sa tingin mo ba makakatagal ka pa sa lugar na to? Tanong ni Ansel kay Clyde. Bakit hindi? Tito Ansel, pwede ako kahit saan. Pwede ako maghanap ng ikabubuhay namin ni Chinny dito habang nagpapalamig kami. Hindi mo magiging problema ang tungkol doon, Clyde. Pwede kang mangisda o magtanim. Madali ang kabuhayan dito basta masipag ka. Pero maasa kung di magtatagal, maaayos mong problema mo sa mga magulang ni Bianca? Sana nga ho, Tito Ansel. Isang buntong hininga ang narinig ni Cassandra na pinakawala ni Clyde. Tsaka nilingon si Chinny, nakatabi niya sa isang silyang ratan na nasa kabilang bahagi ng balkonahe. Nagkunwari siyang hindi interesadong pinag-uusapan ng mga ito. Well, iiwan ko na kayo. Kapag may problema, tawagan mo lang ako. Thanks, Tito Ansel. Maraming salamat sa tulong ninyo. Nang magpaalam si Rick at Ansel, agad si Cassandra ang tumayo mula sa kinaupuan. Sasama na ako sa kanila, sabi niya kay Clyde. Hindi ka pa pwedeng umalis, Cassandra. Seryosong pahayag pa nito. At kailan mo ko pakakawalan? Ako magde-decide kung kailan ka po pwedeng umalis. Ano? Talaga bang balak mo akong gawing bihag dito? Don't worry, Cassandra. Ligtas ka dito. At magtiwala ka sa desisyon ni Clyde. He knows what he is doing. Kapag pinayagan ka na lang umalis, ikaw rin ang maiipit sa mag-asawang Alfonso, sabat ni Ansel. That is ridiculous. Sigurado mag-aalala sa akin ng parents ko. Kung yan lang ang pinoproblema mo, masosolusyonan natin yan, sabi ni Clyde saka sumulyap kay Rick. Ibigay mo sa akin ang address ninyo o address ng kahit na sinong close friend mo. Ipaparating natin sa kanilang nasa mabuti kang kalagayan. Mabuting kalagayan? Sarkastikong reaksyon ni Cassandra. Mabuting kalagayan ba to? Napansin niyang nag-usap ang mga mata ni Clyde at Ansel. Maya-maya nilapitan na ni Ansel at Rick sa Chinny at nagpaalam dito. Tsaka nagpaalam na rin kay Tata Senyong. Nakalayo ng Ford Fiera na maghahatid sa dalawang lalaki sa yate nang muli ni Cassandra ang harapin si Clyde. Kung plano mong magtago at magpahinog sa lugar na to, huwag mo kong idamay. Singhal ni Cassandra. Naningkit ang mga matang hinarap siya ni Clyde. Pwede ba? Itigil mo yung bibig mo. Iritadong singhal nito. Kahapon ka pa ha, kapag hindi mo itinikom yung bibig mo. Napaatras si Cassandra dahil naka-alarmang talim tingin ni Clyde. Pero naisip ni Cassandra na hindi siya dapat magpakita ng takot. Kailangan niyang ipakita matapang siya at hindi basta papayagan ang masamang binabalak nito. Binabantaan mo ba ako? Anong gagawin mo kapag hindi titigil ang bibig ko? Sasaktan mo ko? Papatayin? Hindi. Halos paanas nang nasagot ni Clyde. Humakbang to ng 2 beses palapit sa kanya. Naramdaman ni Cassandra bumilis ang tibok ng puso niya. Nagkabuhol-buhol ang kanyang paghinga. Hindi kita sasaktan.
at lalong hindi kita papatayin. May nakakalokong ngiti sa mga labi ni Clyde. I am going to kiss you, lady. At lalo patang lumapit sa kanya. Muli, napaatras si Cassandra. Pinukol lang niya. Naumakma si Clyde na dudukwangin siya ng halik pero hindi naman pala. Sa halip natawa ito. Kung ayaw mong halikan kita, hindi mo ako sisigawan at tatarayan. But if you want otherwise, of course, ituloy mo yung pagbabangay mo. May nakita siyang devilish glint sa mga mata ni Clyde bago tumalikod papasok ng bahay. Akay si Chinny. Bastos, antipatiko, sigaw ng isip ni Cassandra. Pinukol niya to na masamang tingin. Nagpa siya si Cassandra ang pumasok na lang sa isa sa dalawang kwarto ng bahay na yon. Diba pa rin ang epekto ng panunokso nito? Kapag hindi raw tumigil ang bibig ko, hahalikan niya ako. May kilabot na biglang gumapang sa buong katawan niya. Hindi niya alam kung excitement ang tawag doon. At bakit naman ako may excite? Sakaling halikan nga niya ako. Tama nga pala sina congressman sa loob-loob ni Cassandra. Clyde Montecalvo was indeed a dangerous man. Pero hindi ang kasamang po pwede nitong gawin sa kanya ang higit na mapanganib, kundi ang kakaibang karismang taglay nito. Maya-maya, pinukal siya ng mga katok sa pinto ng kwartong kinaroroonan niya. Bumilis na naman ang tibok ng kanyang puso nang maisip na si Clyde ang nasa tapat ng pinto. Pagkatapos itong magbangkang hahalikan siya, bigla siya natakot na maring mapalapit sa lalaki. Pwede ba? Huwag ninyo akong kulitin, sigaw niya. Yaya Cassandra. Natigilan si Cassandra nang marinig ang maliit na boses si Chinny. Si Chinny lang pala. Agad niyang binuksan ang pinto. Yaya Cassandra, I want to take a bath. Napangiti siya. Sige, paliliguan kita. Sinabayan na rin ni Cassandra ang paliligo ni Chinny. Napansin niyang hindi to dependent sa iba. Sa edad na 5 taon, ito na mismo ang nagpupulbo sa sarili at nagsusuklay ng sariling buhok. Look, Chinny, kailangan natin makaalis dito. Tingnan mo, wala akong damit dito oh. Naligo ako pero ito pa rin hinubad ko, ang isusuot ko. Tsaka sigurado hahanapin tayo ng lolo at lola mo. Biglang sumama ang tingin ng bata sa kanya. I don't want to go back to grandma and grandpa. Gusto ko sa daddy ko. Inirapan siya nito, sabay takbo palabas ng kwarto. Matari na bata. Kasinsungit din ang tatay niya. Na-brainwash na talaga siya ni Clyde. Bahala ka nga. Basta ako kailangan kong makaalis dito at makauwi ng Santa Monica. Wika ni Cassandra sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.